Si Max Part, kamusta kayo? At ngayon, pag-uusapan natin ang mga bagay na pwede mong gawin para kumontak at humabol sa iyo ang lalaki. At kung handa na kayo, napasarap po tayo. At muli, be inspired. At ang unang bagay kayo na pwede mong gawin upang kumontak at humabol sa iyo ang isang lalaki, itigil ang sobrang pagme-message. Yan ang unang bagay kayo na pwede mong gawin upang ang lalaki ay siya naman ay talaga namang kumontak sa iyo at sa katagal ay maghabol pa sa iyo. Alam niyo mga kinspire, sobrang pagme-message sa kanya, lalo na kapag siya ay hindi na nagpapakita ng kaparehong ginagawa mo, yung nagbibigay ka pa rin ng oras sa pagme-message sa kanya, samantalang siya ay wala nang panahon para replyan ka, wala nang panahon o kagustuhan na i-message ka, tapos ikaw ay nagpupumilit pa rin na talaga namang mag-usap kayo, dahilan kung bakit napakarami mong message sa kanya, ay umaasa ka na doon ay talaga namang magiging maayos ang lahat. Alam niyo mga kinspart, huwag kayong laging magpadala sa inyong damdamin o emosyon, dahilan kung bakit nakakapagtagtad ka ng chat o text sa kanya. Dahil kapag yan, kinspart, tinuloy-tuloy mo, siguradong hindi magiging maganda ang resulta niyan. At siguradong mas lalong lalayo ang lalaki sa iyo. At tiyak pa na talaga namang mas lalong lalabo ang pagkakataon na magkaayos kayo. At kung gusto mo, ka-inspire na magkaayos pa kayo, at manumbalik sa iyo ang pagtingin at pag-ibig ng isang lalaki. Dahilan kung bakit kailangan talaga namang ka-inspired matupad ang bagay nito upang siya ay kumontak at mag-message sa iyo o umabol sa iyo. Ka-inspired, itigil mo muna yung ganyang klaseng ginagawa mo. Tatadad ka ng tatad ng message. Panay chat mo, panay text mo. Bigla kang tumigil o huminto sa ginagawa mong yan upang ang lalaking yan ay siguradong mapaisip kung bakit biglang nagbago ka at nawala ang ganyang sigla mo sa pagpaparamdam sa kanya. Dahil doon lang magsisimula ka-inspired na ang lalaki magkaroon ng talaga namang tinatawag na kuryosidad sa iyo. Pag ang lalaki ay hindi naku-curious sa iyo, ibig sabihin lang yan masyado siyang kampante. At kapag ang lalaki ay kampante, sa tingin mo ba magsasayang ng panahon yan o sabihin gaganahang kumilos yan para lang alamin ang tungkol sa iyo o maayos kayo at gaganahan bang mag-isip-isip yan patungkol sa inyo kung siya ay kampante? Hindi ba kapag ang lalaki ay kampante, mas inuuna niya pa ang ibang bagay, mas lalo kanyang makakalimutan kapag ka makulit ka. Kaya sumunod ka sa akin ka-inspired. Kahit alam ko na namimiss mo siya, alam ko na sobrang gusto mo na magkaayos kayo. Pero sa bagay na yun, like ko naman sinasabi sa inyo na dapat kayong magsakripisyo. Kailangan kayong magtiis. Kailangan kayong maghintay. Yan lang ang mga tanging paraan upang magkaayos pa kayo ng partner mo. Lalo na kung meron na kayong mga anak at mahaba na ang pinagsamahan nyo. Nakakapanghinayang. Kaya naman ka-inspired sumunod ka. Pag no contact ka sa kanya, hindi yung ikaw ay contact sa kanya, hindi naman siya nagre-reply sa iyo. At kung mag-reply man siya sa iyo, para bang napipilitan lang at napakatagal pa. Kaya itigil mo yan. Itigil mo na yung pangungulit. Itigil mo na yung panay contact, panay message sa kanya. Na para bang ikaw na lang ang nagpupumilit sa inyong relasyon at nagmumukha ka ng tanga. Baka nga tanga ka na talaga. Dahil sa lahat-lahat ng sinasabi namin sa inyo, sa lahat-lahat ng pinapayo ko sa inyo, patuloy ka pa rin sa katangahan na ginagawa mong yan. Itigil mo yan upang hindi na siya masyadong ma-validate pa. Kaya lumalaki ang ulo niyan eh. Ipinapakita mong sobrang mahal na mahal mo pa rin siya. Huwag ka muna magparamdam sa kanya. Itigil mo muna ang ginagawa mong yan. Huwag mo siyang kulitin. Gamitin mo ang no contact rule. Huwag ka magparamdam ng matagal. Upang siya ay mapaisip, ganahang kumilos, ganahang mag-effort, ma-curious sa'yo, may pagka-mysterious ka na sa kanya pagdating ng araw upang siya ay hindi makapagpigil na kumontak sa'yo upang alamin ang totoo kung bakit hindi ka na nagpaparamdam sa kanya. Akala nyo ba wala rin takot yan sa puso niya ngayon? Akala nyo ba hindi rin napapaisip yan na paano kaya kung meron ka ng iba? Akala nyo ba hindi napapaisip yan na paano kaya kung may naniligaw na sa iyo ngayon? Paano kaya kung wala ka na rin pagtingin sa kanya? Akala nyo ba hindi niya naiisip yun? Naiisip niya rin yun ka-inspired sapagkat meron kayong pinagsamahan. At ang pag-ibig ay nandyan pa rin naman. Kumonti lang, nabawasan lang, o sabihin natin lumabo lang, pero nandyan pa rin niya sa puso niya. Ang pag-ibig ay hindi basta-basta nawawala.
Kahit siya ay nanlalamig sa'yo ngayon, ang pag-ibig andyan pa rin yan. Minsan ka naging sobrang halaga sa buhay niya. Huwag mo sayangin yung natitirang pagtingin niya sa'yo. O yung butil ng pag-ibig na natitira sa puso niya para sa'yo. Gamitin mo agad ang mga sikretong ito. Itigil ang pagpaparamdam sa kanya. Huwag siyang kulitin. Mag-no contact, huwag kang magparamdam sa kanya. Upang sa katagalan, hindi siya makapagpigil sa kanyang sarili at siya ay kumontak na sa'yo. At maghabol sa'yo. At kapag tumating ng panahon na siya ay kumontak na sa'yo, huwag ka agad na parang natataranta dyan. Kapag siya ay nagparamdam o nangungulit na sa'yo, huwag ka agad mabilis mag-reply. Dapat matuto kang magpahabol sa kanya upang siya ay talaga man lubos na magpahalaga sa'yo at hindi na muling o magkaroon na muli ng takot na talaga namang hindi ka na muli magparamdam sa kanya. Ka-inspire. Pangalawang bagay ka-inspire pwede mong gawin upang kumontak at humabol sa iyong lakis. Huwag ipakitang hanap ka ng hanap sa kanya. Yung pangalawa, inspired. Alam niyo, inspired sa mga bagay na pwede mo talagang gawin eh. Kapag pinakita mo sa kanyang hanap ka ng hanap sa kanya, mas lalong lalaki ang ulo niya, mas lalong hindi kanyang kokontakin, at mas lalong hindi kanya hahabulin. Pero pag nakita at naramdaman niya na hindi mo na siya hinahanap-hanap pa, at okay ka na ngayon sa buhay mo, at para bang kontento ka na kahit wala siya, at masaya ka na kahit wala na kayo, talaga naman ka-inspired. Ang ego at pride ng isang lalaki ay talaga mang mapipitik. Kung noon, masyado siyang mayabang sa kanyang sarili at talaga namang kung ituring kanya ay para ng basura, pag itinigil mo na ang pangungulit mo sa kanya at hindi mo na siya hinahanap-hanap, hindi ka na nagpaparamdam sa kanya, tinigil mo na yung kabaliwan at paghahabol sa kanya, doon ka inspired, ang pride niya ay magpapakumbaba din sa iyo. Hindi ganun kadali, hindi ganun kabilis, pero ka inspired kapag napatunayan sa kanyang sarili na hindi ka na makulit, at hindi ka hanap ng hanap sa kanya, hindi ka na rin nagpaparamdam sa kanya, doon ka inspired siya naman ang maghahanap sa iyo. Mamimiss niya ang isang tulad mo. Baka sabihin ng iba ka-insult, paasa ka na naman Mamimiss niya ba ako talaga? Mamimiss ka niyan. Imposibleng hindi ka niya maalala. Imposibleng hindi ka pumasok sa isip niya. Hindi ka maging laman ng utak niya. Sa mga panahon na wala ka na. Doon niya lang marirealize ang tunay mong halaga kapag tuluyan ka nang nawala sa buhay niya. At wala na ang presensya mo. Wala na ang contact mo, wala na ang pangungulit mo. Doon, maaalala niya kung paano mo siya minahal ng sobra. Doon, maiisip niya kung gaano ka nagpakatanga sa kanya. At doon, marirealize niya ang mga pagkakamaling nagawa niya sa iyo. Sa mga panahon na tumigil ka na sa pagpapakatanga sa kanya. Siya naman ang maghahanap sa iyo, kukontak at maghahabol sa iyo. Ka-inspire. Pangatlong bagay na pwede mong gawin upang kumontak at humabol sa iyo ang isang lalakis. Kung wala siyang paramdam talaga, huwag mo siyang i-contact. Yung pangatlo, inspired. Huwag mo siyang kontakin kung siya ay talagang hindi na nagpaparamdam sa iyo. Magmumukha ka lang low value, magmumukha ka lang naghahabol, magmumukha ka lang martir, magmumukha ka lang tanga. Mas lalo mong ginagawang mababang uri ng taong sarili mo sa paningin niya. Kapag hindi na nga siya nagpaparamdam talaga sa iyo, pero kontak ka pa rin ng kontak. Kahit ano pang dahilan mo, may anak kayo, o may negosyo kayo, matagal na kayo, mahal mo siya, miss mo siya, kung talagang hindi siya nagpaparamdam sa'yo anong gagawin mo? Puro ganyan ang dahilan mo? Huwag mo siyang i-contact upang magkaroon siya ng pagkakataong mag-isip at makamiss sa'yo. Diba? Kaya lang naman nagmamatigas yung mga yan kasi alam nila na nandiyan ka pa. Kaya lang naman matigas ang ulo ng mga yan kasi alam nilang nagpapakatanga ka pa. Kaya nagmamalaki yung mga yan kasi alam nilang mahal na mahal mo pa siya. Pero isang araw, huwag ka magparamdam na sa kanya. Isang araw talaga naman ka-inspired. Niha-niho, wala kang message sa kanya. At ituloy-tuloy mo yon. Huwag mo siyang i-contact. Total, di rin naman siya nagre-reply. Yung iba dyan talagang pinabayaan na. Yung iba sa inyo talagang hindi nagpaparamdam yung lalaki, di ba? Gano'ng katagal ka na naghihintay sa kanya? Siya masaya na ngayon sa kung ano mang ginagawa niya o sino mang kasama niya, samantalang ikaw stress na stress ka na dahil wala siyang paramdam sa'yo. Itigil mo na rin ang katangahan mo, ka-inspired. Huwag mo na rin siyang i-contact. Upang magkaroon ng pagkakataon ng puso niya na makita ang tunay mong halaga, bigyan mo ng pagkakataon ng utak niya na isipin ka. Hindi yung masyado siyang kampante pagdating sa'yo. Easy lang siya Pa-easy lang, pa-relax lang, pa-chill lang. Wala siyang iniisip na mawawala ka. Wala siyang iniisip na sabihin nating susuko ka. Kasi lagi kang nagpaparamdam sa kanya. Pero isang araw, pagka sinunod mo lahat ng utos at payo ko sa inyo, sigurado ka inspired ang isang lalaki kahit gaano pa katigas ang puso,
kahit gaano pa katigas ang bungo, kahit pa sabihin natin masyadong mayabang, at kahit pa siya ay galit din sa'yo, at kahit siya ay nagmamalaki pa, at kahit pa siya ka-inspire talaga namang nagmamatiks, hindi nagpaparamdam sa iyo, lalambot din yan. Sapagkat lahat ng tao ay merong kahinaan, lalo na kapag hindi ka na nagpapakita ng katangahan, sapagkat yun lang naman ang pinangkakapitan nila kung bakit sila mayabang sa iyo dahil masyado kang tanga sa kanila. Pero pag ipinapakita mong hindi ka na tanga, sila naman ang magpapakatanga, na isip-isipin ka at mapapaisip sila, bakit iniisip ka niya? Kahit sila magtataka bakit papasok ka sa isip niya sa mga panahon na hindi ka na nagpaparamdam? Doon, ka-inspired, magkakatotoo ang kasabihan na marirealize mo lang ang halaga ng isang tao pag ito ay wala na sa iyo. At yun ay mararanasan nila kapag nagtiis ka, nagsakripisyo at hindi nagparamdam sa kanya. Huwag ka kasing marupok, huwag ka kasing martir, huwag ka kasing sobrang lambot. Magpakatapang ka, magpakatigas ka din. Matuto kang magsakripisyo at maghintay, magtiwala sa proseso, at mag-self-improve muna habang wala pa kayo. Ka-inspired sa mga sikreto upang ang lalaki ay talagang kumontak at humabol na sa iyo. Ka-inspired. Pangapat na pwede mong gawin ka-inspired upang kumontak at humabol na sa iyo ang isang lalakis. Simulan at ituloy-tuloy ang pag-self-improve. Yung pang-apat ka-inspired at pinakahuli sa lahat. Alam niyo mga ka-inspired, sa mga pinakamahalaga upang magkaayos ulit kayo ng partner mo at mapanatili ang inyong relasyon o bumalik ang lalaki sa iyo ay mag-self-improve ka. Doon may papakita mong minamahal mong sarili mo dahil mag-i-improve ka. At kapag nag-improve ka, tataas ang value mo at magiging mahalaga ka sa paningin niya. Tingin mo ba babalik yan sa'yo kung anong value lang iniwang kanya? Kunyari, iniwang kanyang low value, tingin mo babalik siya sa'yo na low value ka pa rin? Oo, gumagana ang no contact rule. Pero mas lalong gagana ang no contact rule kapag nakikita niyang habang naka-no contact ka sa kanya ay nag-i-improve din ang lahat sa iyo. Tulad ng iyong itsura, katawan at pamumuhay, personality at kasiyahan. I-improve mo ang lahat sa iyo. Ang trabaho mo, ang itsura mo, kahit ang forma mo, kahit ang buhay mo, i-improve mo ang lahat sa iyo upang sila ay magsisi at manghinayang sa iyo. Makikita nila kung sinong hinayang nila. Hindi yung puro kalugmok dyan, hindi yung puro kalungkot dyan, hindi yung puro kaiyak dyan, at puro kaasa dyan, at ginawa mong miserable ang buhay mo, iniwan ka lang ng lalaki, nasaktan ka lang sa pag-ibig, sinira mo ng buhay mo, at ang mas matindi pa sa iba, nanira rin ang buhay ng iba. Huwag kayong ganyan. Kung kayo ay nasaktan, gamitin yung sakit na yon upang maging lakas nyo at inspirasyon at motibasyon upang mag-improve sa buhay at sa sarili. Mag-self-improve ka. Huwag kang batugan, huwag kang tamad, at huwag kang kuripot sa sarili mo, at huwag kang puro negatibo ang iniisip mo. Sabi ng iba, wala na ako i-improve, pangit na ako Iniisip mong pangit ka? Ka-inspired, walang taong pangit. Tamad meron. Anong ibig mo sabihin ka-inspired? Tamad mag-ayos. Lahat ng kailangan sa mundo upang gumanda at pumogi, nandyan na. Bukod sa suklay, at sa damit, at sa sabong panligo, meron pang mga iba dyan upang gumanda ka. Tamad ka lang kasi. At wala kang tiwala sa sarili mo. Kasi kung may tiwala ka sa sarili mo, kahit ano pang itsura mo, mag-i-improve ka. Kasi ikaw mismo, gugustuhin mong ayusin ang sarili mo. Pero kung sa umpisa pa lang, wala ka ng tiwala sa sarili mo, puro negatibo na kagad ang iniisip mo, kahit konti, hindi ka madadagdagan ng value, hindi ka mag-i-improve. Kasi pipiliin mo na lang, na hanggang dyan ka na lang, pipiliin mo bang hanggang dyan ka na lang? Magpapatalo ka ba, ka-inspired? Sa dikta sa'yo ng mundo, magpapatalo ka ba sa mga sinasabi ng masakit sa'yo? Patunayan mong mali sila. Patunayan mo ka-inspired, may ibubuga ka pa. Patunayan mo na may igaganda ka pa. Talaga naman, ka-inspired. Hindi ba naman sobrang kuripot? Alam nyo, isang beses lang tayo mabubuhay sa mundo Magkukuripot ka ba? Oo, mahirap ang mga pamumuhay sa mundo. Nagmamahalan yung mga bilihin, naghihirap, ka-inspired ang gobyerno. Pero, ka-inspired, may mga paraan pa rin. Hindi ba't may kasabihan kapag gusto may paraan, gaganda ka pag pinag-isipan mo ang dapat mong gawin. Yung iba naman tamad, batugan. Yung iba, halimbawa magja-jogging. Kasi yung iba sa inyo, di ba, naglalakihan na? O, di ba? Lumalaki yung mga bill niyo. Hindi lang yung bill ng kuryente yung lumalaki, pati yung mga bill nyo. Kaya mag-jogging kayo. Mag-jogging, mag-workout, mag-exercise, mag-gym. Yung iba, sisipagin lang kapag may kasama. Paano pag wala ka ng kasama? Sisipagin lang kapag ka nasasaktan, kapag masaya, kapag okay ang buhay, pero pag malungkot na, tinatamad na ayaw ng kumilos, balik na naman sa dating timbang. Talaga naman,
mag-self-improve ka, magtiis. Lahat ng bagay sa mundo ay pinaghihirapan. Dahil kapag nakita niya na nag-improve ka at malaking pinagbago mo sa buhay, katawan at itsura mo, doon ka inspired. Manunumbalik dahan-dahan, hindi man ganun kadali, pero dahan-dahan ang value mo sa kanya. Ang pagtingin niyang nawala ay manunumbalik. Ang pag-ibig niyang naglaho ay babalik. At muli ka niyang iibigin. At maaaring magsisi siya, kumontak sa'yo, at maghabol sa'yo, ka-inspired. Mga ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Huwag pong kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin po ng video na ito upang makatulong naman tayo sa ibang tao. At sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, click nyo po subscribe mga ka-inspired, click nyo po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, message lang po ako sa akin Facebook, ay yung profile picture ko sa FB. At kapag nakita niyo yan, i-message nyo lang po ako. Ako po mismo yung magre-reply sa chat nyo. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired.